Ito ay isang papaya. Ang alamat ng papaya. Maliit pang bata ay matulungin si Payang sa mga nangangailangan, lalo na sa mga batang katulad niya. Kahit isusubo na lamang niya, kapag may nanghingi ay ibibigay pa niya. Maraming salamat, Payang. Ang bait-bait mo. Anang bata na tuwang-tuwa. Walang anuman, ang sabi ni Payang. Nagdalaga si Payang, nagtaglay pa rin ang magandang katangiang iyon. Dahil sa kagustuhan niyang higit pang makatulong sa mga tao, lalo na sa mga bata, ay pumasok siyang madre. Mula nang pumasok si Payang sa kumbento ay dumami ang mga taong nagpupunta roon upang humingi ng makakain. Dumami rin ang mga batang ulila na nagpapakupkop sa kumbento. Dahil doon ay problema naman ang kumbento kung saan kukuha ng ipapakain sa dumaraming batang nagpapakupkop doon. Malawak po ang lupain na sasakop ng kumbento. Tatamnan po namin ng mga gulay at prutas. Kapag namunga po ang mga iyon, ay may maipapakain na tayo sa mga bata. Mungkahi ni Payang sa Madre Superiora. Pumayag ang Madre Superiora. Mula noon, madilim-dilim pa, ay naghahalaman na si Payang kasamang ilang mga madre at mga batang ampon nila. Pinagpala naman ang kanilang paghihirap dahil namunga ng marami ang kanilang mga tanim at naibebenta pa nila sa palengke ang iba. Ngunit nagkasakit ng malubha si Payang at walang doktor na makagamot sa kanyang sakit. Namatay si Payang sa pagkaraan ng isang buwan dahil sa hindi malamang sakit. Nilibing siya sa loob ng malawak na bakuran ng kumbento. Araw-araw ay inalagaan ng mga bata ang kanyang puntod. Hanggang sa may halamang tumubo sa ibabaw niya. Sa pag-aakalang si Payang ang halamang iyon, ay buong pagmamahal na inalagaan ng mga bata ang halaman hanggang sa mamunga ng mga prutas masasarap at maraming buto. Tinawag niya lang Payang ang bunga at nang lumaon ay naging papaya.